10 probinsya at lugar sa Northern Luzon ang sinailalim na sa Public Storm Warning Signal number 2 dahil pa rin sa bagyong Dindo. Live mula sa Pag-asa, saksi si JP Soriano. JP. Arnold, sa mga oras na ito, ayon sa Pag-asa ay mas lalo lumalapit sa lupa ang tropical storm na si Dindo at sumailalim na rin ang mga lalawigan sa tropical storm signal number 2 ang ilang lalawigan. Sa pinakahuling buletin ng Pag-asa, isinilalim na sa signal number 2 ang mga lalawigan ng Cagayan kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands, Isabela, Batanes Group of Islands, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Abra at Mountain Province dahil sa tropical storm Dindo. Nadagdag sa signal number 2 ang Ilocos Norte at Abra na kanina ay nasa signal number 1 lang. Signal number 1 naman Arnold sa La Union, Ilocos Sur, Aurora, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Benguet. Sa latest monitoring ng Pag-asa Arnold, huling namataan ang bagyong Dindo sa layong 280 kilometro hilagang silangan ng Kasiguruan, Aurora. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 kilometro kada oras. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometro kada oras at bugso ng hanging aabot sa 70 kilometro kada oras. Ayon sa Pag-asa, posibleng unang tatama ang bagyo sa mga isla na sa Kalayaan, Babuyan at Batanes Group of Islands. Katunayan, posibleng ang sentro ng bagyo ay malapit na sa Santa Ana, Cagayan bago maghapon bukas. Alas 8 naman ng gabi bukas, inaasahang nasa 130 kilometers sa hilaga ng Apari, Cagayan ang tropical storm na si Dindo. Biyernes ng umaga naman inaasahan na nasa boundary na ro ito sa Philippine Area of Responsibility at inaasahang palabas na. Ang ulang dala ng bagyo aabot daw sa 15 hanggang 25 mm kada oras na may tuturing na heavy to intense rainfall. Ang diameter o lawak naman ng bagyo aabot sa 400 kilometrong diameter. Hindi siya masyadong malawak, no? Nasa katamtaman lang yung ganyang diametro, nasa 400 kilometers. May posibilidad kasi na pwede pa rin siyang tumama dun sa pinaka-tip ng extreme northern Luzon, dun sa may bandang Santa Ana, Cagayan. So yun yung binabantayan natin na baka may posibilidad niya tumama dun sa area na yan. At dahil dyan, Arnold, ay labis sa pinag-iingat ng Pag-asa at ang Philippine Coast Guard ang mga mangingisda, lalo na yung mga maliliit na bangka sa paglayag dahil lubhang delikado dahil sa lagay ng panahon. At live mula sa Pag-asa sa Quezon City, ako si JP Soriano, ang inyong saksi.